Nailigtas ng mga otoridad ang 14 na Pinoy na umano'y dadalhin sana sa Cambodia para gawing mga scammer. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Sa akin, dito banda. Magtitig lang mukha ko. Yan. Joko. Joko lang. Dapa. Agad pinadapa ang mga sakay ng van na ito ng mga operatiba mula sa Women and Children Protection Center o WCPC at PAOK. Lula ng van ng 10 pasahero na umano'y na-recruit. Papunta na raw sila sa lugar kung saan nag-aabang ang speedboat na magdadala sa kanila sa Malaysia sa pamamagitan ng backdoor. Sa bulubunduking bahagi ng barangay Taburi sa Rizal, Palawan, naharang ng mga otoridad ang mga sasakyan, lula ng ilang Pilipino. Sa kasagsagan ng operasyon, nagtakbuhan ang driver ng sasakyan. Bukod dito ay isa pang van ang naharang na may lulang 4 na recruit. Sa kabuuan, umabot sa 14 ang nailigtas, habang 4 naman ang naaresto kabilang ang 2 driver at ang isang facilitator. Customer service representative daw ang alok na trabaho sa mga ito. Pero ang totoo ay sa Cambodia ang target na destinasyon para magtrabaho bilang mga scammer. Aabot daw sa 50 hanggang 53,000 piso ang pangakong sahod para sa mga Pilipino. So, na-recruit po yung ating mga victims through Facebook po. Actually, nagkaroon sila ng, there was a job offering doon sa Facebook. So, yon nag-usap sila sa Facebook until pag nagkaroon na sila ng usapan or agreement, pupunta sila sa isang group chat, idadalhin sila ng nagre-recruit sa isang group chat wherein doon na nila dinadivulge kung ano yung mga dapat nilang gawin. Aminado ang WCPC na dumarami ang nabibiktima nitong mga nakarang buwan ng mga manloloko. Marami rin po siyang, marami po din kasing nagre-recruit illegal doon sa mga social media. So yung mga kababayan po natin, pumapasok po sila dito and then assuming na parang ito is okay to, mas madali to na makapunta dito sa ibang lugar, doon kumakagat na po sila. Sasampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang mga driver. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.